Ano po ba ang nangyayari sa XRP market ayon kay Zach Rector? Yan mga ka-crypto, sa nakaraang buwan ng November, may kakaibang galaw sa XRP na sinusubaybayan ng analyst na si Zach Rector. Ang pangunahing tema po niya ay transfer of wealth mula sa mga retail investors patungo sa mga institutions. Hindi lamang po simpleng price movement, kundi structural shift sa ownership. Ang kanyang commentary ay nakafocus po sa centralized exchanges at bagong exchange-traded products tulad po ng Canary ETF. Ang galaw na ito ay pinapakita kung paano po naiimpluwensyahan ng sentiment, timing at bagong investment vehicles ang market. Dito po natin makikita kung paano umiikot ang pera sa pagitan ng short-term retail traders at saka strategic institutional investors. At ayan, ang sunod nating katanungan ay paano nga ba nag-react ang mga retail investors? Ayon po kay Ginoong Rector dito, halos $808 million worth ng XRP ang lumabas sa mga centralized exchanges nitong buwan ng November. Marami pong retail holders ang naniwala na tapos na ang bullish momentum ng XRP at nagbenta. Pero hindi ito basta hunch lang. May mga market makers na deliberate ang strategy para ipakita na humina ang momentum. Dahil dito, nag-react po ang retail traders sa fear o takot at saka uncertainty, hindi po sa totoong market structure. At ang resulta, sa XRP ay lumipat sa kamay ng mas long-term investors. Para po sa mga nagtitipid at saka baguhan, ito ang classic na halimbawa ng retail panic na nagiging opportunity para sa mga institutions. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng mga institutions? Samantala, kabaliktaran po ang nangyayari sa institutional side. Sa parehong buwan, humigit kumulang 365 million XRP ang pumasok sa mga exchange-traded products. Ang momentum na ito ay kasabay po ng launch ng Canary ETF noong November 13. Kung ilalagay po sa presyo na $2.20 per XRP, humigit kumulang $800 million ang halaga ng institutional accumulation. Habang ang retail ay nagbebenta, ang mga institutions ay nag-a-accumulate. Ang ganitong pagkakaiba ay nagpapakita na hindi lamang po retail sentiment ang nagmamanage sa market, kundi ang strategic positioning ng malalaking investors. Ito rin ang dahilan kung bakit bumaba ang available XRP sa mga exchanges. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng divergent trends? Ayon kay Rector, tinawag po niya itong parallel movement ng dalawang grupo bilang refleksyon ng opposing interpretations sa market conditions. Ang mga retail holders ay reactive, nagbenta sa short-term signals. Samantalang ang mga institutions ay proactive. Sila po ay nagsisecure ng XRP sa mga ETF para sa long-term exposure. Ang divergence na ito ay nagpapakita po ng structural shift, reactive sellers kontra strategic buyers. Kaya ang epekto po nito ay kumakatawan sa isang transfer of wealth sa crypto ecosystem. Si XRP na dating accessible sa retail trading, ngayon ay nakalak na sa mga institutional hands. Ito ang galaw na madalas nakakaligtaan sa headline news, ngunit mahalaga sa mga traders at saka hodlers. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng mga ETF inflows ang market liquidity? Isa po sa pinakamalagang punto ni Ginong Rector ay ang mga ETF inflows. Kapag institutions ay naglagay ng XRP sa ETF, automatic po na nababawasan ang available supply sa mga centralized exchanges.
Ibig sabihin, mas konti po ang XRP para sa spot trading at mas mataas ang posibilidad ng price sensitivity kapag may bagong demand. Ang dynamic na ito ay nagpapalakas po ng position ng institutions at nagpapabagal sa retail influence. Habang maraming nag-aalala sa short-term dips, ang strategic accumulation ay nagpapataas ng long-term bullish potential. Dito po natin makikita ang tunay na epekto ng structural adoption sa market psychology. Ngayon ay ano po ang aral para sa mga retail investors dito? Para po sa mga retail holders at baguhan sa crypto, ang November ay isang halimbawa ni XRP na malaking learning moment. Ang market po ay madalas manipulahin ng short-term signals at saka perception. Kung hindi po alerto, madali kang papasok sa panic selling. Pero kung susuriin mo ang trend, ang institutions ay nagpapakita ng malinaw na long-term strategy sa pamamagitan ng ETF accumulation. Kaya ang takeaway po rito ay hindi lahat ng red candle ay sell signal. Hindi lahat ng dip ay weakness. Kadalasan, ang mga disiplinadong institutions ay nag-iipon habang ang retail ay nagpapanik at nag-aalis ng liquidity. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang structural understanding kaysa sa pure price action. Ngayon ay ano naman ang implications ng transfer of wealth na ito? Ang transfer of wealth sa pagitan po ng retail at saka institutions ay nagpapakita ng evolving investment infrastructure para kay XRP. Ang mga retail investors ay nagre-react sa takot at uncertainty, habang ang mga institutions ay nagpo-position para sa future growth. Ang epekto po sa market ay nababawasan ang circulating supply sa mga exchanges at lumalaki ang long-term positioning. Sa ganitong senaryo, ang presyo ay maaring tumaas kapag nagkaroon ng bagong demand o catalyst. Para po sa mga hodlers at traders, ito po ang tamang pagkakataon para obserbahan ang accumulation patterns at saka market flows. Si XRP ay hindi lamang po simpleng coin. Ito ay narrative ng institutional adoption. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang analysis po ni Ginong Zach Rector dito ay nagpapakita ng dalawang contrasting forces. Yan po ay ang retail panic versus institutional accumulation. Ang November flows ay malinaw na sinyales ng transfer of wealth. Sa practical sense, ito ay nagpapahiwatig na ang market ay nagbabago ng ownership structure habang tumataas ang strategic ETF adoption. Habang ang retail sentiment ay tila uncertain, ang mga institutions ay mas determinado sa long-term positioning. Kaya para po sa mga traders at hodlers, obserbahan po natin ang susunod na buwan at ang ETF inflows. Sapagkat ang galaw ni XRP ngayon ay whispering or bumubulong. Hindi po siya sumisigaw, ngunit malinaw ang long-term message po rito. Ang accumulation at ang institutional demand ay malakas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.